na ultimate solution for now. Di ba? Ultimate solution for now. Kasi nga, we cannot afford to go to war. Isa sa layunin ng gentleman's agreement is isekreto sa taong bayan. Bakit? Bakit isikreto o wag i-announce yung mga pag-uusap na gano'n? At kasama nito mga putang ina mga mainstream media na to na sana kayo na lang ang unang humarang dyan sa giyera kung magkakaroon. Ginawa ni Pangulong Duterte kaya nagkaroon ng gentleman's agreement, mga palangga. Nakipagkasundo siya. Okay? Nakipagkasundo siya dahil yun ang nakikita ni Duterte na ultimate solution for now. Di ba? Ultimate solution for now. Kasi nga, we cannot afford to go to war. So ngayon, i-compare natin kay Kuting. Isinulat ko to para hindi tayo magkalituhan. Okay? Para hindi ko makalimutan. So pinapalabas nila sa inyo, mga kababayan, anuman ang political affiliation nyo dyan na nakikinig sa akin, sinasalsal ng mga buwaka ng inang mainstream media na si Duterte ay nakipag-gentleman's agreement o may nagsekreto sa inyo sa taong bayan. Well, another, isa sa layunin ng gentleman's agreement is isekreto sa taong bayan. Bakit? Bakit isekreto o wag i-announce yung mga pag-uusap na ganon? To ensure national security. Why? Sinold niya na eh. Sinold na nilang dalawa na wag muna tayo mag-away. So, agreemento natin to. Wag tayo magbangbangan. Kung meron man ginilabag, kung meron mang water cannon, 'di ba, na ginawa itong China or let's say Pilipinas, 'di ba? Ayusin natin. Hindi tayo magpapadala doon dahil yung isang bangka na nandiyan na nakaangkla ay naging mainit, mapusok, nag-water cannon siya, re-rest back tayo ng bang. So sino panalo dito? Walang panalo, mga palangga. Ang magiging panalo yung nag-uudyok ng gera. Yung behind the scene. Yun ang panalo. So ngayon, para yun na, sabi ko kanina, para hindi matakot yung tao. Kasi imagine mo, katulad ng ginagawa nila, eto, ang ginagawa ng media ngayon, tinatakot kayo. Even sa mga survey na sinasabi nila na ang nagpa-survey ang buwaka ng inang gobyernong ito ng 70%, iba-iba nga yung datos nila, iba-ibang figure, na 70% of adult Filipinos are willing to go to war. Really? Gusto nyo ba talaga? So, sabi ko nga doon sa nakaraang vlog ko, mind conditioning, talagang ginagamitan nila ng pagbibilog sa mga utak ninyo. At kasama nito mga putang ina mga mainstream media na to na sana kayo na lang ang unang humarang dyan sa giyera kung magkakaroon. Ngayon, mga palangga, samantalang si Duterte, nung time niya, regarding no sa gentleman's agreement na yon, minake sure niya na during his term ay walang bang na magaganap. Okay? Instead, si Duterte, mga kababayan, ay nilabanan o nakipagyera sa droga na paborito ni Marcos Jr. Favorite ni Kuting. Sino ang mga nagbuwis ng buhay during panahon ni Pangulong Duterte? Hindi mamamayang Pilipino, hindi kayo na mga ordinaryo, mga working class, mga nagtitinda sa palengke, yung mga nandun sa paligid ng EDGA, sa paligid ng pinag-aawayang katubigan. Hindi kayo ang nagdurusa, hindi nagbuwis ng buhay ang inyong mga anak, mga pamilya because of that gentleman's agreement na ginawa ni Duterte. Alright? So sa halip, ang tinutukan ni Duterte, ang pinakapunot dulo at ugat ng kahirapan ng Pilipinas at pagkabuang ng ating mga anak, ng inyong mga kapatid, ng inyong mga kamag-anak dahil sa epekto ng paborito ni Marcos Jr. na pulburon. Okay? Kaya mataas ang datos ng mga nabawi ang buhay ng mga bangag katulad ni Kuting at mga manufacturer kasi yan ang tinutukan ni Duterte. See? Then, nung umupo si Marcos Jr.,
pinagmamalaki nila, ulitin natin, na ang number of casualties, if you compare during the almost 2 years ng panunungkulan ni Kuting at ni Duterte, ay bumagsak daw ng 95% na bilang ng mga nangamatay na sangkot sa pulboronic. Sabi ko nga doon sa nakaraang vlog, natural babagsak ang bilang. Talagang mataas ng panahon ni Duterte kasi tinugis nila yung mga pulboronic. And also, sa panahon ni Kuting, sinama nila sa kanilang mga state visit kasi they're part of pulboronic manufacturing plant, exporting, importing of pulburon. Balik tayo dito sa gentleman's agreement. Alright? Imbes na nakipagbang-bang-bang ang Duterte administration, okay, minake sure niya na ang Pilipinas during his term ay walang gerang magaganap sa kahit anong bansa. Kaya minabuti niya na makipagkasundo. Kasi hindi naman pwede na magmatigas tayo. Na-explain ko na nga kanina na pareho tayong may claim. Parehong mainit ang ulo. So the ultimate solution is not to bang-bang-bang, then makipagkasundo. Kaya nga agreemento eh. 'Di ba? Gentleman, usapang lalaki sa lalaki, parang ganon. Ngayon, itong si Kuting na hinayupak na ito na paulit-ulit niyang binudol tayo during the campaign na hindi siya mag-aayon sa Amerika, sa bayan ko rin dito, kasi it's gonna be like a disaster. Or sabi niya, it's gonna be like a disaster pag umayon daw siya at nagpanig siya sa Amerika at, magpanig siya sa Amerika, hindi siya magiging neutral, so may papanigan siya. And sinabi niya, tandang-tandaan niyo pa na dapat nasa gitna lang tayo. Remember that? Na pareho ang China at Amerika pag bumahing ay mabubura tayo sa mapa. Pero bakit nag-iba na? So alam nyo na, kasi vested interest. Kasi maari, sabi ng mga nababasa ko dyan, na ang kanilang mga frozen assets, ang kanilang mga nakaw na yaman ay isa sa mga kasunduan para isoli sa kanila. Remember yung mga, balikan natin ulit yung interview ni Imelda Marcos na pinagyayabang niya yung mga papeles, mga properties daw nila, mga bill of lading from all over the world, na sinasabi ni Imelda na these documents will solve the problem of the Philippines and even the world, makapagbayad ng utang. Isa tayo sa nag-hope na kapag naupo si putang inang bangag, ay isosoli nila yung pera ng utang din na isoli sa pera ng bayan, pero walang kabusugan ang mga hinayupak. Sabi ko, kahit cool na cool ako, Huwebes Santo, hindi ko mapigil ang kadyotahan ng gobyernong ito. So sa halip na si Pangulong Duterte, Pangulong Duterte ay nagkaroon ng gentleman's agreement to make sure na kayo ay ligtas during his term. Si Kuting naman ay nagkaroon ng agreemento sa pagtatraidor sa inyo. Dahil ang inuna niya, kung si Duterte ay may sikreto para iligtas kayo, si Marcos Jr. ay sekreto, pero open naman na sa inyo lahat, sekretong pakikipagsabwatan ng hayop na yan at ng kanyang asawang buwaka ng Genemes sa mga sindikato, sa mga pulboronic. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan, na huwag kayo basta-basta nagpapaniwala sa mga jutang ng media at sa mga kongresistang walang alam kung di nakawin ang pera ng bayan. Makinig kayo dito sa amin, sa akin, dahil itatama natin ang kahayupan na pinaggagawa nila sa inyo. Bakit? Anong gusto nyo? Gentleman's agreement ni Duterte para iligtas kayo sa giyera, o itong agreement ni Marcos Jr., ni Tambaluslos, ni Lisa Tanas, dito sa buwaka ng inang nahulihan ng tunitunladang pulboron na yan at sinasama pa nila sa kanilang state visit na yan si Mark Anthony Halosos na imbis na makulong dahil non-bailable yan, pinalaya at yan ay gwardyado pa ng PSG at pera ng bayan ang ginagastos. Mamili ka. Gentleman's agreement ni Duterte para hindi kayo mabang-bang-bang? O yan ang sekretong bunal ng hayop na gobyernong ito para palubugin, para sirain ang mga kinabukasan ng inyong mga anak. Ito,
secret na gentleman's agreement ni Duterte o itong sekreto na pag-appoint sa smuggler na ayaw pansinin ng Kongreso at Senado, mga hinayupak na mga hegemonyo? Eto. Special Envoy of the President to China, Mr. Michael Ma. Oh, sinekreto sa inyo yan. Bayan, sinekreto sa inyo yan. In-appoint. That was July of 2023. Yung video na yan. July of 2023. January. Ulitin natin. Ito, pinatawag yan sa Congress yung hinayupak na yan para magpaliwanag sa kanyang involvement sa mga tuni-tuniladang smuggling at lahat ng smuggling business ay hindi nga sumipot sa